Magandang umaga sa inyong lahat. This is Brother Joars. Gusto ko na may bahagi sa inyo sa umagang ito ang iba't ibang mga batayan uri ng discourse or diskurso. Kung natatandaan pa ninyo, binigay ko sa inyo yung module sa ating group chat, at sa umagang ito gusto ko ring ibahagi sa inyo kung ano yung niloloob o nilalaman sa module. So, ang mga layunin sa topikong ito, una, matutukoy ang mga batayang uri ng discourse, nalalaman ang pagkakaisa ng mga uri ng discourse, nakasusulat at nakagagawa ng iba't ibang gawain ng sulatin, at nakakalikha ng sariling sulatin ayon sa mga uri ng discourse. So, ang unang aralin, unang topiko hinggil sa mga batayang discourse, unahin natin itong pagsasalaysay or tinatawag ito din na ang descriptive. Kung napapansin nyo, descriptive, ang bigkas ay nasa Ingles pero ang baybay ay nakasulat sa Filipino. Descriptive pa rin siya. Parehong bigkas pero nagkaiba-iba yung baybay. And I think malinaw, yun ngayon ang sinasabi ko na Filipino. Parehong bigkas pero magkaiba yung baybay, kagaya itong descriptive. So yung pinagawa ko sa inyo na pagsubok, so ito na yon. Basahin mabuti ang mga pangungusap. Kung ito'y tama, lagyan ng check. At kung ito'y mali, lagyan naman ng ikes. Una, pang-abay at pandiwa ay karaniwang gamitin ng sulating descriptive. Ano sa palagay nyo? Check? Yes? Pangalawa, parang iginuhit ang kanyang kilay at nagtataglay ng mga pilikmatang malantik at mahaba na lalong nakakatulong upang ikaw ay mahalina. Ang pangungusap na ito ay isang halimbawa ng descriptive. Check or X? Dapat check. Ang pagbili ng paksa ay isa sa mga pangangailangan ng descriptive na sulatin. Check? Yes. Natatamo ang kaisahan ng paglalarawan sa pagpili ng malaking bahaging maaaring makita lamang sa pananaw ng naglalarawan. Check? X? I think that's X. Then, pumupukaw ng guni-guni ang karaniwang description. Ano sa palagay nyo? Check or ikis? And that's X. Now, ang descriptive na discourse ay paglalarawan na naglalayong bumuo ng malinaw na larawan sa isip at imahinasyon ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang mga pang-uri at pang-abay ay karaniwang ginagamit ng isang descriptive na discourse. Maliwanag at mabisang na ilalarawan ang mga pang-uri at pang-abay sa gamit ng diskursong ito, ang descriptive. At I think hindi natin isa-isahin kung ano itong pang-abay, ano itong pandiwa, ano itong pang-uri. Nung nasa senior, junior, high school kayo, iniisa-isa ito ng mga guro ninyo. At alam nyo kung ano itong pang-abay. Alam nyo kung ano yung pang-uri. I don't know kung naalaala pa ninyo. Pag hindi nyo naalaala, mga Filipino major kayo, so kailangan na magbalik-aral para hindi tayo madihado, lalong-lalo na kung kayo ay magtuturo na. So, yon ang descriptive na discourse. Once again, paglalarawan ay naglalayong bumuo ng malinaw na larawan sa isip at imahinasyon ng mga mambabasa or tagapakinig. Sa tingin mo, bakit inahalin tulad sa isang pintor ay isang sumusulat ng talatang naglalarawan? Ano sa palagay nyo? Ano kayang kasagutan? Habang nagbabasa kayo sa module, sana nasagot na rin ninyo ito. Kung hindi man nakasulat, maaring sa isipan.
Okay. Inahilin tulad ng isang pintor ang nagsusulat ng isang descriptive or naglalarawan sapagkat ang isang pintor ay pumipili ng mga sangkap na isasama sa pagguhit upang makalikha ng isang buhay na larawan. Gayon din ang nagsusulat ng naglalarawan. Pumipili siya ng mga salita at iba pang sangkap ng paglalarawan na nakakatulong sa pagbuo ng larawan sa isipan at mambabasa. Anay, sa palagay ko malinaw naman ito na inahalin tulad ng isang pintor ang sumusulat o gumagawa ng descriptor o sa paglalarawan. Sabi nga, pinipili ang mga salita at iba pang sangkap na nakakatulong sa pagbuo ng larawan sa isipan ng mambabasa. May mga pangangailangan sa epektibong description or effective description. Unang kailangan, pagpili ng paksa. And I think ito yung pinakauna dapat gawin kung ikaw ay naglalarawan. Anong gustong pag-usapan mo? O halimbawa, ilarawan mo ang iyong ina. Ilarawan mo ang ating syudad. So, ang dami. Okay? Then, piliin ang isang bagay na nais ilarawan. Lalong-lalong mainam kung kaugnay sa iyong kaalaman at hindi bago sa iyong paningin at paksang pagpipilian. Ang mga bagay na nakikita sa araw-araw tulad ng iyong ina, mga kapatid, guro, punong kahoy, gusali, palengke, hayop na naalaga ay maaring maging paksa sa mabisang paglalarawan. Kita nyo dito, kung yan ang iyong alaga, si kuting, pwede mo siyang ilarawan. Kung ayaw mo yan ang iyong ina, then sa paglalarawan ng ina, diba, may makikita ka sa panlabas na anyo, maaari ding paglalarawan sa panloob na anyo. Okay? Ang aking ina ay mahaba ang buhok, matangos ang ilong, mapungay ang kanyang mga mata. So, yun yung panlabas na anyo sa paglalarawan. Panloob naman, ang aking ina ay maalaga, mapagmahal. Okay? So, kita mo ngayon sa paglalarawan. So, mas madali, mas mabilis. Punong kahoy naman, madali ding ilarawan. Halimbawa, pag ilarawan ninyo ako bilang inyong guro, and I think kahit na hindi na tayo nakikita sa personal, maaring nyo kayo ilalarawan. Maaring sa pagsasalita ko, maaring sa pagmumukha ko na nakita ninyo yung nagle-lecture ako sa recorded lecture. So, pwede nyong ilarawan. So, yun yung una na pangangailangan. Dapat alam mo ang paksa na kinakailangan upang, of course, may masabi ka, may mailarawan ka. Paano pag hindi alam ang paksa? Pangalawang pangangailangan. Nasa inyong module, pagbuo ng isang pangunahing larawan. Ito ay unang kakintalan ng bagay, puok o tao o pangyayaring inilalarawan sa nakikinig o bumabasa. Ang kabuuan muna ng unang nakikintal sa isipan bago ang bahaging maliliit na mga sangkap sa kabuuan. May kanya-kanyang katangian ng bawat bagay, tao, puok, or anumang namamasid ng mga tao. Kung nagmamasid or magmamasid ka sa silid-aralan, ang anumang kakintalang nabubuoy ay kaayusang, karangyaan, kaguluhan, katahimikan, o kalinisan. Ito ay pangunahing batayang larawan. So, pagbuo ng pangunahing larawan, so malinaw ito. Kung face-to-face lang sana tayo, kung ikaw ay nagmamasid sa ating silid-aralan, siguro una mo makita ang gulo. Kasi ito yung karanasan ko dito sa ating paaralan. Then, ang dumi. Palagi kong sinasabihan, kung nandito lang sana si Prophet Muhammad, pinapagalitan kayo. At bakit?
sinasabi, cleanliness is next to godliness. At nasa mga classroom din yan, sa high school, elementary, nakasulat. Pero anong ginagawa sa mga mag-aaral? Ang daming kalat, ang daming basura. Kaya nga ako, kung face-to-face, hindi ako nagsisimula sa klase pag may makita akong mga basura. Kita nyo? Yun yung isa sa pagbuo ng pangunahing kung ano yung ilarawan mo kung ikaw ay nagmamasid sa silid-aralan. Halimbawa lang yun. Dad, pangatlong pangangailangan ng epektibong description. Pagpili ng sariling pananaw or perspective. Tingnan yung perspective. Pagpili ng sariling pananaw o perspective. Nakikita ang pangunahing larawan dahil sa sariling pananaw or iyong sariling perspektibo. May sariling pananaw ang bawat naglalarawan mula sa kanyang kinaroroonan na iba sa kanya kaysa sa taong nasa ibang panig naman. Dapat pumili ang sumusulat sa sariling pananaw at mula lamang doon niya inilalarawan ang bagay at mga pangyayaring kanyang tinatalakay. Maaring isaalang-alang ang inilalarawan ayon sa agwat o layo sa bagay. Ang halimbawa, ang larawan ng isang gusali ay magkaiba mula sa loob ng hanggang sa labas nito. Kaya nga, sinasabi dito, magkaiba ang pananaw ng bawat tao. Pero mas maganda pag nasa malapit ka, nasa loob ka, kung ikaw naglalarawan, pag ikumpara mo sa iba na nasa malayo. Kasi kanya-kanyang paningin yan. Kanya-kanyang perspektibo yan. Kaya nga yun yung dapat ninyong tingnan na upang maging epektibo ang description, tingnan muna at piliin ang sariling pananaw or perspektibo. Ang sunod na pangangailangan ay itinatawag ito sa English na unity or kaisahan. Natatamo ang kaisahan sa paglalarawan sa pagpili ng maliliit na bahaging maaaring makita lamang mula sa pananaw na napili ng naglalarawan. Kaya nga itong unity, alam mo na, pinili mo na yung paksa mo. At alam mo na kung ano yung dapat ipunto mo. Kasi yung iba, may paksa na sila pero hindi alam kung anong isusunod. Halimbawa, ang direksyon papuntang Davao, ang iba papuntang Takrong. So magkalabo-labo, saan na yung tinatawag nating kaisahan? Kaya nga, ito yung dapat ninyong tandaan, especially pag kayo ay sumusulat or susulat sa tinatawag nating paglalarawan. Itong unity. And I think sa inyong English na subject, nasa elementarya kayo, especially sa senior high school kayo, ito yung palaging pinapaliwanag ng mga guro nyo sa English man o sa Filipino man. Diba? Unity, coherence, emphasis. Naalala niyo yan? I don't know kung absent kayo. So, mga Filipino man, may English man, at least may ideya kayo ngayon. Kasi kayo ay mga future na mga edukador. Ang sunod na pangangailangan ay pagpili ng sangkap na isasama. So, ano yung dapat na sangkap? Hindi lamang ang mga bahaging bumubuo ng pangunahing larawan na dapat isama. Dapat ding isama ang mga bahaging kinakaiiba ng mga bagay, tao, puok, pangyayari na inilalarawan sa iba pang uri nito. Kaya nga, yung sinabi ko kanina, ilarawan ang ating syudad, ang Cotabato City. Kung taga dito ka, talagang dahil sa karanasan mo, ang bilis mo mailarawan. Masikip ang daanan, daming mga sasakyan, gustong gawin ng mga tao na lansangan ang mga kalsada, dikit-dikit yung bahay, nagkagulo-gulo, so maaring yun yung ilarawan mo. So, yun yung isa sa mga sangkap na titingnan mo rin. Okay? Sunod. Ito yun kung ano yung iba't ibang batayan sa paglalarawan mo. Sa pagbuo ng malinaw na larawan, may mahalagang tungkuling ginagampanan
ang angkop at tamang pagpili ng mga salita. So ulitin ko, angkop at tamang pagpili ng mga salita. So kailangan yon. Lalong-lalo na yung binanggit natin kanina, ginagamit na pang-uri, kasi yun talaga sa paglalarawan pala yung pang-uri at saka pang-abay. At ano yung mga salita na angkop dapat gamitin? Sa mga tuwid, ang kalinawan na ginagawang paglalarawan ay nababatay sa mayamang talasalitaan. O, tandaan ninyo, mayamang talasalitaan. Bukod sa mayamang talasalitaan, kailangan ding maging matalas ang pandama upang makita at maibigay ng taong naglalarawan ang lahat ng mga katangian ng kanyang inilalarawan. Naalala itong pandama, the five senses sa English? Kung wala ka ng sense of smell, sense of taste, sa kasalukuyan delikado, baka may COVID ka. Pero dapat ito yung tingnan mo, yung the senses. Touch, hearing, smelling, taste. Naalala yung sa science ninyo? Sana naman naalala nyo. So yun yung dapat tingnan din ninyo. Kasi maaring ito ay isa din sa pagbatayan sa paglalarawan. Lalong-lalo na naamoy mo, natikman mo, nakita mo, okay? Naramdaman mo kasi hinawakan ka. Okay, yun yung isa sa dapat tingnan ninyo, ang pandama, yung five senses sa paglalarawan. So pinagawa ko din itong pagsasanay. Basahin ang mga sumusunod at subukin kung anong pandama ang dapat na isulat ninyo. May 5 dito. Yung nabasa ko, yung sinubmit yung iba perfect, pero yung iba may mali pa rin. Halimbawa, nagkalat ng mga basura at basyong lata ang karaniwang masasagasaan sa masikip na daang papasok sa loob ng kanyang pinanggalingan. Ano kayang uri ng pandama yon? Pangalawa, maanghang ang ginataang laing, malinamnam ang tinapang kabasi, labanos ang sausawan, tamang-tama sa asim, at ang sinampalukang manok, at matamis na kundol ang aming dinatnang nakahain sa mesa. Pangatlo, nakakatulig at sunod-sunod ang putok ng naririnig na pumapailan lang, at kasunod noon ay tilian ng mga kababaihan. 4, nadama ko ang pangkaraniwang inot ng kanyang palad at napapatunayan kung siya ay nilalagnat. Dan ang panghuli, sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa pinaghalong sangsang ng umaalingasaw sa labas at nakakasukang amoy na nanggaling sa isang malapit na kanal. Sinabi ko na sa inyo, yung na-check ko na, karamihan dito nakakuha ng perfect score. So yung number 1, nakita kasi niya ang senses, yung pandama ay paningin, dan panlasa, pandinig, pandama, at saka yung naamoy yung last, of course, pang-amoy. So, yun yung mga tamang sagot. Ang pangalawang pagsasanay na pinagawa ko rin sa inyo, piliin ang sangkap ng pang-uri sa bawat pangungusap. Sana naalala nyo pang-uri, adjective ito sa Ingles. Okay? Kaya nga ito yung karaniwang ginagamit sa paglalarawan. Subukan natin. Ang matyaga sa paggawa ay taong masipag, masikap, mabait, masunurin. Ano sa palagay nyo? Pangalawa,
Masipag, masikap, mabait, masunurin ang mga sundalong sinanay na gumawa ng hindi nag-uusisa. Pangatlo, hindi nakakalakad ng mabilis si Dory dahil sa masikip, makipot, mahigpit ang suot niyang palda. Ano sa palagay nyo? Pang-apat, masikip, makipot, mahigpit ang daang patungo sa langit ayon sa banal na kasulatan. Ang sunod, magiting, matapang, mapusok ang lalaking sumusugod sa anumang away o basag ulo. Sunod, magiting, matapang, mapusok ang leader na matapat na tumutupad sa kanyang tungkulin sa gitna ng mga panganib. Lalo na ngayon, lapit ng eleksyon, sino-sino kaya itong leader o mga leader? So ang dami, halos silang lahat, no? Talagang hatapang hatao. Yun yung problema, yun yung nakikita natin. Sila lahat gustong pagbabago. Kayo, mga voters naman kayo, siguro dito dapat piliin ang tamang leader ayon sa inyong konsensya. Hindi lang yung mga leader na kung sa Silwano pa walay mga pulos, magaling lang magsalita, pero sa gawa ay one lang. Diba? Anong sabi ng idol ninyo? Within 4 months, wala nang mga squatter sa Pilipinas. Bibigyan daw niya ng bahay. Parang nanaginip siyang gising. Yun bang matapang na leader? Yun bang mapusok na leader? O yun bang magiting na leader? Nadepende na yan sa inyo. So ito yung mga tabang sagot. Masikap, masunurin, masikip, makipot, matapang, at saka magiting. So yun yung sabi natin kanina. May dalawang uri ang description. Ang karaniwang description at saka yung masining na description. Ano naman itong tinatawag nating karaniwang description? Pagbubuo ito ng malinaw na larawan sa isipan ng mambabasa sa tulong ng mga katangiang ating napag-aralan. Okay. Sa tulong ng mga katangiang ating napag-aralan. Ang layunin nito ay makapagbigay lamang ng kabatiran tungkol sa katangian ng isang paksa at walang kinalaman dito ang kuro-kuro at damdamin sa paglalarawan. So karaniwan ito walang kinalaman ang kuro-kuro at damdamin na inilalarawan, kundi sinasabi natin kanina na bubuo at malinaw na inilarawan sa isipan ng babasa sa tulong ng mga katangiang ating napag-aralan. Okay? So yun yung una. Dan ang masining naman na description, pumupukaw sa guni-guni. So dito naman ang karaniwan, hindi kailangan ang kuro-kuro at damdamin. Dito naman sa masining. Kaya sinasabi dito na yung pinupukaw ang mga guni-guni sa masining na description. So gamit na yung tinatawag sa yung imagery, imaginative, imahinasyon. So yun na yung ginagamit din. Higit na makikita sa paningin ang maaaring ilarawan ng salita sa tulong ng description ng masining. Gumagamit ang mga salita na makukulay, tunog, galaw at matinding damdamin. So dito na yan. Kasi it is an art na description, masining. Alam ba ninyo itong art? Masining or sining. Ang sining or art sa Ingles ay galing sa Latin word na ars. Anong ibig sabihin sa ars? Ang ars, ito ay tinatawag na beauty or kagandahan, or it can be a skill sa Ingles. Kaya nga, dito naman sa masining na description, kaya nga dito na yon, gamit ang ating guni-guni. Yung imahinasyon, ginagamit natin ating imahinasyon. Then, kaya nga sinasabi, nagbibigay, ng mga silang nagbibigay kulay, at dito na yon papasok yung tinatawag nating mga tayutay. Idiomatikong pagpapahayag, kung naalaala pa ninyo sa inyong senior high school, ang dami. Okay? So may mga halimbawa dito, kayo na lang magbasa sa halimbawa dito ng karaniwang description. Sana yung pinadala kong module, binasa na ninyo para masubukan kung
alam ba talaga kung ano yung karaniwang description at saka yung massining na description? Ayan. Sa massining na description, isang paragraph lang yan, isang talata lang yan. Sana naman nabasa ninyo at ngayon maihambing ninyo kung ano ang pagkakaiba ng massining at saka karaniwang paglalarawan or description. So may isa pang halimbawa sa massining. Tuloy niyong pagbasa ayon sa module na pinadala ko sa inyo at isinulat ito ni Kunanan. Kung face-to-face lang sana tayo, may mga interaktibo tayong gawain, pero nasa ano man tayo ngayon, online, at saka nire-record ko itong ating lecture, so hindi na natin ito magawang mga interactive na gawain. Ang ganda sana kung face-to-face. Sana makaabot pa tayo by December or January. So nagdepende na yan kung i-allow tayo ng ating commissioner. So, hanggang dyan lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway na-review kayo at saka natututo kayo. Yung ginagawa ko, parang follow-up lang ito sa binigay ko sa inyo na module. At sana naman may natutunan tayong lahat. So, mabuhay kayong lahat. So, kita-kita naman tayo sa susunod. God bless you all.